pinag-aaralan na ng PNP ang iba pang mga hakbang para masolusyonan ang problema sa mental health ng mga pulis. Kasunod ito sa nangyaring pamamaril ng isang pulis sa kapwa-pulis sa loob ng NCRPO headquarters. Narito ang balita ni Paul Montibon. Kada 3 taon sumasailalim sa psychological examination ang mga pulis para sa kanilang promosyon. Bukod dito, matagal na ring inilunsad ang Bantay Kaisipan program para regular na makonsulta ang mga pulis sa mga pinagdadaanan ng mga ito sa gitna ng pagganap ng kanilang tungkulin. Pero nito lamang nakaraang linggo nang pumutok ang kontrobersyal na pamamaril ng isang police lieutenant colonel sa kapwa nito pulis na nauwi sa karumal-dumal na krimen. Nangyari ito sa loob mismo ng headquarters ng NCRPO sa Taguig. Hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa isipan nitong Lieutenant Colonel na nagsagawa nitong insidente na ito. Sabi ko nga, yung pagpatay doon sa police out of anger, according to him, but to mutilate the police into pieces and burying the body within their asal house is another thing. Kaya naman isa sa mga pinag-aaralan ngayon ng PNP sa katatapos lang na staff conference ang malaman at masuri ang totoong kalagayan, nararamdaman at mga iniisip ng mga pulis habang nasa trabaho o sa pamilya man. Mga hakbang na maaring makatulong na maibsan ang posibleng stress o pressure sa trabaho bilang alagad ng batas. Kung alam natin na medyo toxic and stressful yung working environment ng mga kapulisan, ito bang nangyari na ito triggered by personal matters or out of the stress as a result ng trabaho natin. So these are the things na pinag-usapan ng mahaba kanina on how to really look after the mental health ng ating mga kapulisan. So isa yun sa tinitingnan ko ngayon. Sa kabilang banda, nasampahan na ng reklamong murder si Lieutenant Colonel Roderick Pascua na itinuturing na primary suspect sa pamamaslang kay Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Asis. Habang pinaghahandaan naman ang pagsasampa ng reklamo laban sa asawa ni Pascua na kinasangkapan sa pagpatay sa biktima. Nauna nang nagbabala ang anak ng biktima na isang pulis na ipaghihiganti nito ang kanyang ama sa kahit anong paraan. Batay sa record, maraming beses nang nasangkot ang maraming pulis sa iba't ibang uri ng krimen gaya ng paggamit, pagbibenta ng iligal na droga, robbery, extortion, pananakit sa asawa at iba pang kahalintulad na mga pang-aabuso. Ayon sa PNP, agad naman nilang nireresolba ito sa pamagitan ng pagkakaso at pag-dismiss sa serbisyo, depende sa bigat ng kanilang pagkakasangkot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNA News.